Op, teka lang. Kung kinlik mo ang video na ito, sigurado ko na interesado ka or may balak kang mag-apply dito sa South Korea. Huwag mong skip ang video na ito at tapusin mo hanggang sa dulo dahil ipapaliwanag ko sa inyong lahat kung ano ang mga una at dapat nating gawin para makapagtrabaho or mag-apply dito sa South Korea. Yo, listen up, here's the story about the little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Hi guys! Welcome back to my channel, Say My Name TV. Kung interesado ka or gusto mong magtrabaho dito sa South Korea, tamang-tama ang channel na iyong napuntahan. At kung bago ka pa lang sa aking channel, hit the subscribe button and the notification bell para ma-update kayo para sa mga future videos ko about kung paano at kung ano ang mga steps or dapat i-consider para makapagtrabaho or apply dito sa South Korea. Kung ito ang unang video na napanood mo sa aking channel, ilalagay ko sa description yung part 1 ng ating part series kung saan tinalakay ko doon kung ano ba ang i-expect natin or kailangan nating asahan pag nandito na tayo sa South Korea. Dahil doon tinalakay ko lahat kung ano ba ang buhay at uri ng trabaho na kakaharapin natin pag nandito na tayo mismo sa South Korea. Pero bago ang lahat, ipinangako ko sa inyo na gagawa ko ng video kung ano nga ba ang first step, yung kauna-unahang step na kailangan nating gawin para makapag-apply tayo dito sa South Korea. Yun na nga ay ang unang step ay kailangan nating mag-aral ng Korean language. So, ang Korean language or ang Hangul ay kailangan nating pag-aralan dahil ito ay ang magiging basihan or ang magiging scope of exam pag gusto nating mag-apply dito sa South Korea. Sa pag-apply or ang pagtatrabaho dito sa South Korea ay tanging POEA lamang ang may kakayahan or may kapangyarihan para tayo ay ma-process. Walang mga agency or kahit anong ibang ahensya ng gobyerno or kahit anong non-government agencies na or private agencies na pwede makapag-offer sa iyo na mabigyan ka ng legal na trabaho dito sa South Korea. So, kaya kung may mga naririnig kayo na nag-o-offer na kung gusto magtrabaho sa South Korea na hindi naman dadaan sa POEA, huwag kayong maniniwala dahil yon ay walang katotohanan at sigurado kung mai-process man nila yun ay illegal. Which is ayaw naman nating mangyari sa atin. Mas maganda pa rin na makapasok tayo sa bansang South Korea na meron tayong tinatawag na visa or contract. Dahil pag meron tayong visa at saka meron tayong contract, makakapagtrabaho tayo ng legal dito at makukuha natin ng buo ang lahat ng mga benepisyo na ino-offer dito sa South Korea. So, ngayon bumalik tayo dun sa pag-aaral ng Korean language. Ngayon, lingid sa ating kaalaman or alam na ng mga nakakarami na merong dalawang uri tayong pwedeng gawin para makapag-aral ng Korean language. Yun ay una ay ang mag-enroll sa mga Korean na learning center at yung pangalawa naman is yung mag-self-study. Ngayon, siguro nagtataka kayong lahat kung ano nga ba ang mas okay. Gumastos ka sa Korean Learning Center or mag-aral ka ng sarili mo gamit ang mga libro or mga basic preferences na pwede kang matuto ng Korean language. Ngayon, para hindi ako maging bias sa inyo, i-base ko to sa sarili kong experience at kung ano nga ba ang pinaka-practical. Kung Korean Learning Center, mag-aaral ka, gagastos ka, or yung pangalawa naman is yung pagsi-self-study ka, hindi ka gagastos, mag-aaral ka lang para sa sarili mo. So, anuhin muna natin yung self-study. Ngayon, kung magsi-self-study ka, meron yung mga ups and downs. So, dun muna tayo sa ups sa pag-aaral sa language sa pamamagitan ng self-study. Kasi ganito yan, pag halimbawa nag-self-study ka, unang-una sa lahat, hindi ka required para pumasok sa wala kang schedule, wala kang kailangang alalahanin. Hawak mo yung oras mo, kung kailan mo lang gusto mag-aral, pwede. At higit sa lahat, yung pinaka-advantage dyan, wala kang kailangang gastusin. So, wala lang.
Yun lang, matututo ka para sa sarili mo. So parang nagre-review ka lang, ordinaryong review. Ngayon naman, para maging ano naman ang maging problema ng self-study. So kung halimbawang beginner ka at biglang naging interesado ka lang ng pagtatrabaho dito sa South Korea, kung halimbawang magse-self-study ka kasi, ang magiging problema nun, hindi mo alam kung tama nga ba yung pinag-aaralan mo. Maliban na lang kung nanonood ka ng mga videos at saka mga iba't ibang nagbabasaan ng mga libro. Pero, yung pronunciation minsan, magiging depende yan kung halimbawang paano mo pag-aaralan. Hindi mo malalaman kung tama ba ang yung pronunciations, tama ba ang yung pagsusulat, or tama ba yung listening mo, yung mga naririnig mo. Yun yung magiging disadvantage pag halimbawang nag-self-study ka. So parang kumakapa ka ng konti sa dilim na hindi mo alam kung tama ba ang ginagawa mo. At depende na lang yan kung halimbawang meron pwedeng magturo sa'yo na halimbawang ex-Korea or talagang nakakaintindi na kung paano magsalita ng Korean. So yung pangalawa naman tayo, dito naman tayo sa Korean Learning Center. So doon na unahin na natin kung ano nga ba ang disadvantage muna ng pag-aaral sa Korean Learning Center. So, sa mga Korean Learning Center kasi, nag-o-offer sila, depende sa Korean Learning Center. Sa aking experience, doon nag-aral ako sa isang Korean Learning Center, meron silang program doon na unlimited yung tinatawag. Kung mag-aaral kayo sa, or nung nag-enroll ako doon sa Korean Learning Center na yon, nagbayad lamang ako ng 7,000 pesos doon sa kanila. At nakakuha na ako ng unlimited program nila wherein na kahit gaano kakatagal hanggat hindi ka pa nakakaalis sa South Korea, pwede kang mag-sit-in at mag-aral or mag-review sa kanila. Yun yung offer na nakuha ko doon sa aking learning center na pinag-aralan dyan sa Pilipinas. So, ano nga ba ang disadvantage naman muna sa Korean Learning Center? Yung sinabi ko sa inyo, actually is an advantage yon. Ang problema nga lang doon sa ibang learning center, ino-offer lang nila ay limited time. Or yung number of sessions lang or classes. Meron kasing mga nag-o-offer na mga Korean Learning Center wherein 14 days lamang. Kung hindi man 14 days, meron 1 month, 2 months, 3 months. Or kung swerte ka, may makukuha ka na unlimited sit-in na tinatawag tulad ng yung program na na-avail ko doon sa aking Korean Learning Center. Wala naman akong against doon kasi meron tayong kanya-kanyang patakaran or iba't iba ang patakaran ng mga iba't ibang mga Korean Learning Center. So doon naman tayo, at yung disadvantage pala noon, merong gastos. Hindi tulad ng sa self-study, ano ka lang, libre. Hindi, pag sa Korean Learning Center, may bayad. Kailangan mong puhunanan at higit sa lahat, may schedule. Kung may schedule, may trabaho ka, kailangan mong, kung gusto mo talagang makapag-apply or makapagtrabaho sa South Korea, kailangan mong maglaan ng oras para makapag-aral sa mga Korean Learning Center. Ngayon, ano naman ba ang advantage naman pag nasa Korean Learning Center ka? Dito napapasok yung mga magagandang benefits naman ng Korean Learning Center. Pag nag-aral ka sa Korean Learning Center, kadalasan kasi dito, sila na mismo ang aasikaso ng application mo. Kasama na yon sa kanilang program. Ngayon, pag halimbawang nag-apply ka sa kanila at nakapagbayad ka ng tuition, automatic na yon na gagawin na rin nila yung papel mo o i-register ka na nila sa tinatawag nating e-registration. Wherein, mind you guys, wherein hindi basta-basta malalaman ito or madaling maintindihan pag halimbawang beginner ka lang. Kasi sila, alam na nila yung steps and procedures doon. At updated sila sa mga pinakabagong memorandum or mga pagbabago na ibinibigay or ini-implementa ni HRD Korea. Based on my experience kasi, sa Korean Learning Center kasi, ang kagandahan lang doon is habang nag-aaral kami, pag dumating na yung examination day, nandun na iniipon na kayo. Talagang
pinipilit na kayong mag-aral guys. Yung kumbaga sa ano, matututunan nyo na doon yung, hindi naman sa itinuturo pa lang na doon pa lang magiging ano, pero nandun na yung brainstorming na tinatawag. Talagang pag-aaralan nyo na yung Korean language. Kagandahan lang nun guys, pag halimbawa nasa Korean Learning Center ka, mag-guide ka talaga, step by step, hindi ka maliligaw. From proper pronunciation, proper spelling, at saka tamang pagsusulat, at saka yung vocabularies, lahat na guys, matututunan nyo doon sa Korean Learning Center. Pero ito, real talk lang to, based on my experience. Hindi porket nag-Korean Learning Center ka guys, tandaan nyo ito, hindi ginagaranti noon na papasa ka na sa examination pag gusto mo mag-apply dito o kung kukuha ka ng KLT exam. Hindi kayang i-guarantee ng Korean Learning Center mo na kung halimbawa may nag-o-offer sa yung Korean Learning Center na sinasabi nilang pag nag-enroll ka dito, siguradong papasa ka, makakapagtrabaho ka sa South Korea, guys, huwag kayong maniwala. Yon ay isang malaking kalokohan. Ang pagpasa ninyo or ang paghalimbawang pag-e-exam ninyo, lahat yan nakadepende sa inyo. Ito, based on my experience, kahit sinasabi ko maraming advantages ang pag-aaral sa Korean Learning Center, ang talagang pinaka totoo dyan guys, nung ako nag-exam ako, yung lahat ng mga natutunan ko sa Korean Learning Center, tandaan nyo guys, ito, pakatandaan nyo itong sasabihin ko dahil almost 10% lang yung lumabas dun sa aking natutunan. Which is, hindi natin kontrolado yon dahil ang exam, hindi rin naman nila alam kung ano yung lilitaw. Tandaan nyo, ang pinag-aaralan ay lengguwahe. Korean language. Napakaraming pwedeng kuning mga questions, guys, kung ano ang lalabas sa examination. So, huwag tayong dumepende or maging kampante na nasa Korean Learning Center tayo, na papasa na tayo dahil nag-enroll tayo doon. Hindi ganun yun, guys. Guys, tandaan nyo, ang pinaka-importante, pag halimbawang gusto mong pumasa sa examination, sa pag-a-apply sa South Korea, is kailangan marami kang vocabularies. Yun yung pinaka-number 1, vocabularies, guys. Dahil ang vocabularies ang magdadala sa'yo para kahit hindi mo gaanong maintindihan ng questions, once na nakikita mo yung mga vocabularies na yon or yung mga word phrases na yon, yun yung magiging guide sa'yo guys. Kahit hindi mo makumpletong maintindihan ng sentences, at least magkakaroon ka ng thought or idea kung ano nga ba yung question or yung magiging sagot mo dun sa scenario or dun sa katanungan na yon na lilitaw sa examination. Ngayon guys, kung halimbawang mag-a-apply kayo sa mga Korean Learning Center or kung mag-self-study ka, ang pinaka main thought niyan guys is yung sarili nyo pa rin. Kung ano yung magiging performance mo sa iyong pagre-review, kay self-study yan, kay Korean Learning Center yan, depende yan kung gaano ka ka-eager, ka-passion, kung paano ka magre-review at may ipapasa mo yung Korean language exam na ibinibigay ng HRD Korea na ginagawa yon sa POEA. So, ito lang guys ipapaliwanag ko lang ulit na nung 2017 kasi, ang 2017 pababa ng mga earlier years or 2018 na, kasi ako guys, KLT 14 ako, wherein na inimplementa na yung tinatawag nating skill test. Kasi yung mga late 2018 past years na kasi, yung tinatawag nilang skill test exam ay kumbaga formality lang before. So ngayon, dun sa experience ko, kami yung unang batch wherein na kami ay ni-required na gawing two parts yung examination. Hinati na siya, hindi na siya based on the Korean language exam wherein mag-e-exam ka lang, meron na tinatawag na skill test. Ngayon, ano nga ba ang skill test exam? Ngayon, yung skill test exam na yon guys, ito ay kino-compose ng ilan nga ba yon? Basta yung sa skill test exam is yung merong physical, merong interview, merong tools, at saka meron pa yung isa yung meron kang binubuo or meron kang inaano nila yung test, ay sinusukat nila yung speed mo.
using masang ring. Masang ring yung tawag doon, yung nilalagay nyo yung parang mga bakal, at saka meron din yung mga pinboards, yung wherein yung nilalagay mo yung brake color with arrangement kung ano yung mga shapes nun, at saka meron din yung kung gaano kakabilis. Lahat yon guys inoorasan yon. Depende yon kung gaano kayo kabilis. Basta merong time limit yon. Hindi ko na sigurado kung ano yung time limit ngayon, pero lahat ng mga parts na yon guys is importante. So guys, yun nga, inano ko lang sa inyo yung short briefing kung ano nga ba yung dapat nating isaalang-alang pag halimbawa gusto nyo mag-apply dito sa South Korea. So, ano nga ba ang pwede nating expect ulit dito sa South Korea? Guys, pag naipasa nyo ito, yung skill test na yon, sunod-sunod na yon guys. Nandyan na yung ano, pero tatalakayin ko na lang yon sa mga susunod na video. Tulad na sinabi ko sa inyo, itong ating video is part series. Mag-subscribe lang kayo, huwag niyong kakalimutan dito sa aking channel, yung Say My Name TV, at ipindutin niyo na rin yung notification bell dahil ina-update ko lahat yan guys, yung mga video na ito. Ginawa kong hati-hati ang video na ito para mas ma-explain ko sa inyo kung ano nga ba yung kailangan na i-consider pag halimbawa gusto nyo magtrabaho dito. Ayaw kong pagsamasamahin sa isang video lang, una-una sa lahat dahil gusto kong explain sa inyo briefly. Kaya kung halimbawang interesado kayo or talagang willing kayo or talagang gustong-gusto nyo magtrabaho dito sa South Korea, mas maganda na panuorin nyo ng mabuti yung mga videos ko at saka yung iba't ibang mga videos na rin ng mga kapwa OFW ko dito sa South Korea or EPS worker dito sa South Korea para mas maano kayo, mas anong tawag dito? Para mas motivate kayo, yon. Motivate, yan, motivate. Tama, yun yung word, motivate. Para mas motivate kayo. Guys, tandaan nyo, wala kayong pwedeng asahan kundi yung sarili nyo lang. Ang puhunan dito sa South Korea is tiyaga lang at saka tiwala sa sarili. So, yun guys, ngayon, nakadalawang video na ako dito sa ating part series about kung gusto mo ba or interesado ka bang magtrabaho dito sa South Korea. Please watch all my videos by subscribing and hitting the notification bell. Paki-ano na rin pala yung like button guys, at saka wag kayong wag kayong manghinayang na magtanong doon sa comment section dahil lahat yan sasagutin ko individually. Makakaasa kayo na lahat ng katanungan nyo guys, sasagutin ko yan at paglalaanan ko ng oras dahil ganun kayo ka-importante sa akin. Nice. So guys, it's me again, Say My Name TV, and see you sa susunod kong mga videos. Yo, listen up, here's the story about the little guy that lives in a blue world, and all